Hi guys! Welcome and welcome back sa aking channel. This is Donna again. And today mga mare ay samahan niyo ulit akong gumawa ng isa na namang trending at patok na pang negosyo recipe na madaling gawin at sa murang halaga. Kaya kung naghahanap ka ng pang negosyo recipe sa maliit na puhunan at hindi matrabaho, perfect na perfect po itong gagawin natin ngayon. So tara na mga mare, wag na nating patagalin at gumawa na tayo ng ating creamy and delicious sagot gulaman halo-halo. At lutuin na nga natin yung ating mga gulaman. So nagpakulo na ako dito ng tubig. And then ilalagay na po natin dito yung ating Mr. Gulaman. At unahin na nga po muna natin yung ating red na gulaman. Ang ginagawa ko po dito ay dahan-dahan ko lang itong nilalagay habang hinahalo para po maiwasan natin na magbuo-buo. Tapos, kapag na-dissolve na po natin yung ating gulaman, ay maglalagay tayo dito ng 1/2 cup ng sugar. At continuous lang natin yung hahaluin mga mare hanggang sa ma-dissolve na natin yung nilagay natin dito na asukal. At after natin yung haluin mga mare, ay hintayin naman natin hanggang sa kumulo itong ating gulaman. At kapag kumulo na po itong ating gulaman ay hahaluin lang natin yan ng bahagya. Tapos ay pwede na nating patayin ang ating kalan. And then i-transfer lang po natin yan sa ating molder. At after po natin yung mai-transfer ay tanggalin lang natin yung mga bubbles sa ibabaw. Tapos ay iset aside po muna natin to hanggang sa mag-set. At kapag nga po tumigas na mga mare ay saka natin i-slice sa maliliit na piraso tulad po nito. Next naman mga mare ay yung ating yellow na gulaman. So same procedure lang din po yung gagawin natin. Nagpakulo na ako dito ng tubig and then ilalagay lang po natin ng dahan-dahan yung ating Mr. Gulaman habang hinahalo natin yan. And then after po natin yung haluin ay maglalagay pa rin tayo dito ng 1/2 cup ng sugar. At tuloy pa rin po tayo sa paghahalo hanggang sa ma-dissolve naman yung ating sugar. And then hintayin lang po natin na kumulo itong ating gulaman. Hindi po natin ito kailangan pakuluan ng matagal mga mare. Kapag po kumulo na yan ay pwede na agad nating patayin yung ating kalan. At haluin lang natin yan ng bahagya para po matanggal yung mga bubbles. Tapos ay transfer na rin ulit natin ito sa ating molder. At hayaan lang natin hanggang sa mag-set. Saka po natin ito i-slice sa maliliit na piraso. So ayan mga mare, eto na po yung ating yellow na gulaman. So ang next naman natin gagawin ay yung ating green na gulaman. Again, nagpakulo na ako dito ng tubig at same procedure pa rin yung gagawin natin. 1 liter lang pala yung nilalagay kong tubig dito mga mare para talagang mas makulay yung ating mga gulaman. Pero pwede naman po kayong maglagay ng hanggang 1.5 liter. And syempre maglalagay pa rin tayo dito ng 1/2 cup ng sugar. And para po sa mga magtatanong kung bakit pa kailangan maglagay ng sugar, mas masarap po kasi kung may lasa din yung ating gulaman. Pero optional naman po ang paglalagay ng asukal. Kung ayaw nyo pong maglagay ay okay lang din. At after nga po niyang kumulo ay itatransfer na ulit natin sa ating mga molder. At after nyan ay saka po natin yan i-slice sa maliliit na piraso katulad nito. At after po nating mai-prepare o maluto yung ating mga gulaman, ay ilagay lang natin yan sa mga lagayan katulad nitong nakikita nyo. And gagamit din ako dito mga mare ng sago at kakulay din yan ng ating mga gulaman. So meron din ako ditong green, yellow, and red na sago. At hindi ko na rin po ipinakita kung paano natin ito lutuin dahil alam ko naman na alam nyo na kung paano yan lutuin. At dahil ready na po lahat ng mga kakailanganin nating sangkap, ang next naman ay mag-a-assemble na tayo.
At naglagay na nga po ako ng gulaman dito sa ating cup, and then maglalagay po ako ng konting yelo lang para po hindi magdikit-dikit yung ating mga gulaman. Pero depende po sa inyo kung paano nyo ililayer ang inyong mga gulaman at sago. Nating maglagay ng ating sago ay maglalagay po muna ako dito ng konting gatas. Tapos ay saka po natin ito pupunuin ng ating crushed ice. Yung gamit ko pala dito na gatas mga mare ay combination ng evaporated milk at ng condensed milk. At kung gusto nyo pong malaman kung paano ko yun ginawa, ay mag-comment lang po kayo down below para po maibigay ko sa inyo ang exact measurements ng ating milk mixture. At pwede rin po kayong maglagay dito ng asukal, mga 1 or 1/2 tablespoon ng asukal. Depende kung gaano katamis ang gusto ninyo sa inyong sagugulaman halo-halo. Pero sa akin mga mare ay hindi na ako naglalagay dahil matamis naman po yung ginagawa ko na gatas. Sa ating toppings ay maglalagay lang ako dito ng gulaman at sago. At eto na mga mare ang ating napakasarap at napaka-creamy na sagot gulaman halo-halo. So kung naghahanap po kayo ng pwedeng pang negosyo at pangbenta ngayong summer ay perfect na perfect at napakadali lang po nitong gawin at napakamura lang din ng mga ingredients na kakailanganin. At kung naghahanap naman kayo ng pang refreshing lang na merienda para sa pamilya ay pwedeng-pwede nyo rin po itong gawin. So hanggang dito na lang mga mare, sana po nagustuhan nyo ang ating pang negosyo recipe for today. And kung meron po kayong pang negosyo recipe na gusto nyong gawan natin ng video, i-comment nyo lang po sa ating comment section. Thank you so much guys for watching and see you again on my next video. God bless!